May pagsintay, walang puso, ni Inigo Ed Regalado. Nalungkot ng husto si Sela nang tanggapin niya ang malupit na balita. Mula sa Talibat sa Mithi, dalawang pahayagang paborito niyang basahin, ay natunghayan niya ang isang maikling lathalang nagsasaad na si Fidel ay ikakasal na sa isang dalagang matagal na niyang naging paraluman. Nag-alangang maniwala si Sela, ngunit ang balita ay talagang totoo at di maaring maging biro lamang. Isang katotohanang lalong nagpaiyak kay Sela. Inaliw ng pag-aalinlangan si Sela dahil naniniwala siyang mabuti ang loob ni Fidel at siya'y di paglilihiman. Kaya naman, nanaog ito at umaasang makakausap niya si Fidel sa telepono. Si Fidel ay nagtatrabaho sa pasulatan ng Taliba at Mithi. At ayon sa nakausap ni Sela sa telepono, si Fidel ay tumungo raw sa ayuntamiento upang makausap ang gobernador. Hindi naniwala si Sela dahil sa tingin niya, si Fidel ang kanyang nakausap. Bumalik siya sa kanyang silid at dooy nalugmok sa lungkot. Minamahal at iniibig ni Sela si Fidel bilang kasintahan. At sa pagkakataong iyo'y, nasaktan siya ng labis sa katotohanang magkaasawa na ito ng ibang babae. Nalaman ni Sela na si Felix, ang kaibigan ni Fidel sa pasulatan, ang nakausap niya sa telepono. Ikinuwento ni Felix kay Fidel ang ginawang pagtawag ni Sela. Naawa si Felix sa dating kasintahan ng kaibigan. Nakaramdam naman ng lungkot itong si Fidel. Pagkatapos, niyaya niya ang kaibigan upang mananghalian. Doon ay ipaliliwanag niya ang lahat. Pagdating ng magkaibigan sa Pekin, ay kaagad na naupo sa isang silid na walang tao. Pagkatapos, humingi sila ng mga putahing ibig nila. Humingi si Fidel ng 2 bote ng serbesa. Ibig niyang lunurin sa alak ang lahat ng gumugulo sa kanyang isip. Nalalapit na ang kanyang kasal, ngunit di niya maiwan-iwan si Sela. Si Sela ay nakilala niya nang magdaos na maningning na lamayan tungkol kay Rizal ang Samahang Ilaw. Ayon sa palatuntunan, bibigkasin ng isang binibining may ngalang Marcela Nunes ang kanyang tula na pinamagatang Ang Bayani. Dahil sa taglay na kariktan ng dalaga, ay nagdesisyon si Fidel na ligawan ito. Bituing lupa ang itinaguri ni Fidel kay Sela sa unang tulang ginawa niya na alay sa kanya. Kinagigiliwan itong basahin ni Sela. Ayon kay Fidel, habang inaalayan niya ng tula si Sela, ay lalong tumatamis ang pagmamahal nito sa kanya. Si Sela ay ubod ng ganda, kaya naman nang tumuntong ito sa high school, ay maraming kalalakihan ang nagsipag-isip na manligaw sa kanya. Nanibugho si Fidel at inisip niya na si Sela ay isang dalagang magaslaw at madali. Ngunit sa mga araw na lumipas, napag-isip-isip niyang si Sela ay babaeng may linis at karapat-dapat sa isang mabuting pakikisama. Siya ay hindi marumi, ni walang bahig at bahagyaman. Si Sela ay nakilala bilang ang babae ni Fidel. Ang katotohanang ikakasal na si Fidel ang siyang labis na nag-udyok sa kanya upang maawa sa dalaga. Naguluhan si Felix kaya ito nagtanong,
Kung si Sela ay maininis at karapat-dapat sa isang malinis na pakikisama, bakit hindi siya ang iyong pakasalan at hindi si Maria na dati mong katipan? Sumagot si Fidel. Si Maria ay matagal ko nang minamahal at wala nang makakahadlang sa aming pag-iisang palad. Umuwi si Fidel sa kanilang bahay pagkatapos mananghalian. Habang nasa daan, ay laman ng isip niya ang dalagang si Sela. Iniisip niya kung paano niya ito mahihiwalayan ng mapayapa. Batid niyang mabigat na gawain ito, ngunit ibig niyang mabuhay ng tahimik kasama ang babaeng tunay niyang minamahal, si Maria. Umaasa siyang hindi na malalaman ni Maria ang tungkol sa relasyon nila ni Sela. Kinahapunan, habang siya ay nagmiminindal kasama ang kapatid, ay may dumating na sulat na dala ng isang kartero. Ang sulat ay galing kay Maria. Ayon sa laman ng sulat, nalaman ng kuya ni Maria na may ibang kinakasama si Fidel, kaya naman nagpasya ang kanyang ina na bawiin ang pagsang-ayon sa kanilang nalalapit na kasal. Ibig ni Maria na siya ay kanyang hanguin sa hirap na kanyang tinatamasa sa kanilang tahanan. Nais siyang magpakalayo kasama ni Fidel. Nais niyang sila'y magtanan. Hindi maubos isipin ni Fidel kung ano't makapagbungkahi ng ganon si Maria. Nang gabi ring iyon, ay binuo ni Fidel ang sariling loob na sang-ayunan ang mungkahi ni Maria. Kaya naman, sumulat siya kay Maria upang bigyan ito ng tagubilin. Kinabukasan, inihulog niya sa koreo ang sulat na kaagad namang natanggap ni Maria. Isang hapon, habang nakadungaw si Sela sa bintana, ay nagawi ang kanyang tingin sa isang karumatang huminto sa daan. Ang sakay ng karumata ay walang iba kundi si Fidel. Nasiyahan si Sela at pinatuloy si Fidel sa loob ng bahay upang makapag-usap. Maraming naisipagtapat si Fidel, ngunit hindi niya magawa. Nalaman mo na ba? Ang tanong ni Fidel sa dalaga. Sumagot ito. Oo, alam ko. Alam nila. Alam natin. Alam ng lahat na may periodiko sa bahay. Nabalitaan na ang kasal mo. Kakasal ka na raw? Si Sela ay napahalakhak. Ngunit kaiba ito sa tunay niyang nararamdaman. Ang puso ni Fidel ay tila lalo nang nagpuputok. Ang lunos at habag sa kulang palad ng babae ang siyang naimbabaw sa kanya. At sa malaking habag ay nangilid ang mga luha ni Fidel. Ang halakhak ni Sela ay napalitan naman ng dalamhati. Si Fidel sulit ay kasal na nga. Lumakad ang panahon ay lalo na siyang nakahinga ng maluwag. Si Maria, tanging si Maria lamang ang kanyang magiging kaisang palad. Tatlong araw ang nakalipas ay di pa napapabunyag ang pakikipag-asawa ni Fidel. Walang nakaalam sa biglaang kasalang iyon kundi ang mga kasamahan niya sa pasulatan. Ang 3 araw na dumaang maluwalhati sa dalawang mag-asawa ay napuspos ng aliw at kaligayahan. Gayunman, sa harap ng napakaraming regalo ay naalala ni Fidel si Sela. Lalong nag-ibayo ang pagpupuyos noon ng damdamin ni Fidel. Iniisip niya na siya ang may kasalanan
kung sakaling mapariwara ang buhay ni Sela. Nang hapong iyon, lalong pinagpuyusan ng budhi si Fidel. Kaya naman, nabuo ang loob ni Fidel na dalawin ang dalaga. Si Fidel ay piping-pipi ng masilayan ang kasawiang palad ni Sela. Kasabay nito ang paglaglagan ng kanilang mga luha. Nangako si Sela na pagtitisan niya at pag-aaralan niyang kalimutan si Fidel. Gayunmay, biglang napahagulgol at nakayok-hayok sa kantungan ni Fidel. Inilabas niya ang lahat ng kanyang gustong sabihin. Kapwa bumuhos ng lubusan ang kanilang mga luha. Nangako si Fidel na mamantinahin niya ang dalaga at padadalhan pa rin ng sustento. Ngunit hindi pumayag si Sela. Nang umuwi si Fidel sa kanilang bahay, ay gulong-gulo ang kanyang loob. Pinangakuan niya si Sela ng salapi, ngunit hindi pala salapi ang kailangan nito sa kanya. Kung hindi, ang pag-ibig nito. Ang mga kaibigang binata ng kilalang modistang si Pura Palermo sa ermita ay parang namalikmata sa harap ng isang dalagang sakdal dilag na sa kanila ipinakilala noon. At sa gabing ito ay hindi nila inaasahang makakatagpo nilang muli ang babaeng kahali-halina at may kabaitang pambihira. Ang dalagang ito'y matalik na kaibigan ni Pura. Siya ay si Marcela Nunes. Ang lalong nahalina sa kagandahan ni Sela ay si Rufo Mondregal. Siya ang dating nagkakagusto kay Pura. Siya ay magandang lalaki at masalapi. Si Sela ay nangayayat at hanggang ngayon patuloy pa rin ang pagdadalamhati. Ang akala ng mga binata ay dahil ito sa pagkamatay ng kanyang ina. Alam ni Pura ang nangyari kay Sela, kaya naman pinayuhan niya itong kalimutan na lamang si Fidel. Ngunit ang mga bagay na iyon ay mahirap. Sa mga sandaling iyon, kahit nasa harap ni Sela ang mga binatang nagigiliwan sa kanya, ay si Fidel pa rin ang laman ng kanyang isipan. Dahil para kay Sela, wala na siyang puso. Tunay ngang siya'y may pagsinta, ngunit ito'y para kay Fidel lamang. Para sa ibang lalaki, siya ay walang puso. Pagkaalis ng mga binata sa kanyang tahanan, ay kinausap kaagad ni Pura si Sela. Muli, kinumbinsi niya ang kaibigan na kalimutan na lamang si Fidel sapagkat marami ang nahahalina sa kanya at isa na nga rito, si Rufo. 3 buwang tiniis ni Sela ang pagkain ng luha, hirap at dalamhati. 3 buwan din niyang tiniis ang pakikipaglaro sa dusa at sakit ng loob. At higit sa lahat, 3 buwan din niyang hinintay ang pagbabalik ni Fidel sa kanilang bahay. Umaasa pa rin siyang babalik ito. Pagkaraan ng 2 linggo'y naparoon nga si Fidel sa kanyang tinitirhan. Ngunit ang pagparoon niya ay di na tulad ng dati. Wala nang dating pagkapalagay ng loob. At nang mapaharap kay Sela, ay tunay ngang para siyang natutunaw na kandila. Bigay na noon ang loob ni Sela sa kinahihinatnan ng kanyang palad. Pinagsawaan na niya ang mga luha at tila nakalimutan niya na ang hirap na bumabayubay sa kanyang puso. Usap muli ang dalawa. Kinausap ni Fidel ang kawawang si Sela. Ngunit hindi sumagot ng diretso ang dalaga.
Ani niya'y dapat batid na ni Fidel ang sagot sa tanong niya. Parang nawala sa kanyang sarili si Fidel. Ang kanyang mga tingin ay tila nagmamakaawa at humihingi ng patawad. Ipinagtapat ni Fidel ang dahilan ng kanyang pagdalaw. Unang-una, upang alamin ang kalagayan ng dalaga, at ikalaway, upang ipagbigay alam na handa siyang tumulong ng suportang pinansyal para sa pang-araw-araw na gastusin ng dalaga. Ngunit tulad ng dati, tumanggi si Sela at sinabing hindi pera ang kailangan niya, kundi ang pag-ibig ng binata. At kung hindi niya maibigay yaon, ay pangako niyang kakalimutan niya ang lahat ng namagitan sa kanila at mamuhay ng payapa kasama ang kanyang asawa. Si Fidel ay hindi nakaimik at napabuntong hininga naman si Sela. Napatindig bigla si Fidel. Nagbigay siya ng salapi sa dalaga bago tuluyang umalis. Ngunit maliksing dinampot ni Sela ang bilot ng papel at si Fidel ay hinabol sa bintana. Ang bilot ng papel ay kanyang kinuyumos at inihagis. Ito ay tumama sa mukha ni Fidel. Malinaw na sa isipan ni Sela na hindi na talaga babalik pa si Fidel sa kanyang piling. At buwang loob niyang hindi niya kailangan ng pera ng binata dahil siya mismo ang hanap ng paraan upang mairaos ang buhay. Alam niyang mairaraos niya ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pananahi at pagbuburda. Isang araw, habang kinakausap ni Sela si Pakita, ang kanyang customer, ay pumasok si Aling Andeng na may dalang sulat. Ayon sa laman ng sulat, susubukin ni Fidel na tuparin ang kahilingan ni Sela, ang kahilingang limutin ang lahat ng kanilang pinagsamahan. Nalugmok si Sela sa kanyang nabasa. Tuluyang naglaho ang pag-asa niyang babalik pa si Fidel. Ipinaglako niya ang kanyang makina kay Pakita at nagdesisyong tumira kina Pura. Hindi nabulaanan ni Pura sa pagkakapahiwatig kay Sela na si Rufo Monregal ay nahalina sa kagandahan nito. Ang puso ng mayamang binata, kaya nang ibinulong ni Ramos kay Pura ng gabing sila'y nagkaumpok-umpok, ay naiwan nga sa bahay ng bantog na modista. Hindi dahil dito, kundi sa bagong magandang dilag na bumihag sa kanyang panimdim. Si Sela ang ngayoy gumugulo sa kanyang isip. Nang gabing lisanin ng mayamang binata ang bahay ni Pura, batid na niyang si Sela ang talagang kapalaran niya. Kinabukasan, nagsadya si Rufo sa tahanan ni Pura upang makausap ang dalagang inampon ng mabunying modista. Pagdating sa bahay ay ipinagtapat ng binata ang sadya at kaagad na tinawag ni Pura si Sela. Halos manliit ang binata nang dumating si Sela. Lalong gumanda noon si Sela sa paningin ng mayamang binata. Ito'y tumayo at sinalubong ng kamay ang dalaga na kumamay naman ng buong kahinhinan. Nag-usap at nagbiruan ang dalawa hanggang sa makuha ni Rufo ang tamang tiyempo at siya'y nagtapat ng pag-ibig kay Sela. Nagtaka si Sela sapagkat may namuunang pag-ibig sa binata kayong kakilala lamang nila. Kaya naman, pinalalahanan ng dalaga si Rufo na ang pag-ibig na ipinundat na gugat sa isang araw lamang ay madaling maunsyami. At humiling na sana'y bigyan siya ng sapat na panahon upang makapag-isip-isip. Sa tahanan ng mamamahayag na si Fidel Sulit ay ganap na kapayapaan ang naghari. Ang pagsasama ng dalawang mag-asawa ay lubhang tiwasay at lipos ng kasiyahang loob. 5 buwan na walang nagugunita si Fidel kundi si Maria. 5 buwang walang pinakasakit
kundi ang huwag malayo sa piling ng babaeng pinamuhunan niya ng pag-ibig na malinis. Gayunman, nang nalaman ni Fidel na umalis si Sela sa tahanang pinagtirhan ay nalungkot ito. Inisip niya kung saan ito napasampid. Batid niyang ang babaeng naging kalun niya ay ulilang lubos at walang ibang maaring matakbuhan. Ang agam-agam na baka mapariwara ang buhay ni Sela ay labis na ikinapangilabot ni Fidel. Isang tanghali ay tinungo ni Fidel ang bahay ni Aling Andeng upang pakibalitaan ang kinaroroonan ng kanyang naging babae. Ngunit nabigo si Fidel. Walang ibang naging tugon si Aling Andeng kundi ang malaking hirap at walang katapusang pagluha ng babaeng kanyang pinakikibalitaan. Lalong nabibayo ang pagpupuyos ng budhi ni Fidel. Samantala sa tahanan ni Pura, si Sela ay walang pinakaiisip kundi ang pagsintang inihain ng binatang pinakamayaman sa ermita. Makailanman natuksong sumagot ng oo si Sela. Ngunit ang kawalang malay ni Rufo at ang kalinisan ng pag-ibig na sa kanya'y pinuhunan ang kinaawa ang lubos. Sayang na pag-ibig na gayong malinis ay mahulog lamang sa kamay ng isang babaeng marumi at dumaan na sa ibang kantungan. Alim na pinakaiisip ni Rufo Mondregal ang nangyari sa kanyang palad. Sa pakiwari niya ay itinadhana ng Diyos ang kanyang pagiging sawimpalad, gayong siya'y isa naman sa mga nakaririwasa, may matikas na tindig, nag-aaral, at malinis ang budhi sa panliligaw. Pagkagayon man, handa pa rin siyang patunayan kay Sela na tunay at dalisay ang kanyang pag-ibig. Batid niyang si Sela ang babaeng kanyang paglalaanan ng buhay at kaluluwa. Subalit si Sela, habang nagdaraan ang araw at buwan sa panliligaw ni Mondregal, ay para namang naninikis. Hindi ito umuoo at hindi naman nagbibigay ng anumang pag-asa. Gayunman, si Rufo ay matamang nagtsatsaga. Pagkaraan ng ilang buwang pagtira ni Sela sa bahay ni Pura, ang bagsik ng nakaraan ay unti-unti nang nawawala sa kanyang pakiramdam. Lahat ng nangyari ay pinag-aralan niyang limutin. Napagtanto niyang anumang pagluha ang kanyang gawin ay di na rin lamang may sasauli ang pagkapugay ng kanyang puri. Ang pag-ibig ni Rufo ay nakilatis na niyang mabuti. Tunay ng dalisay at matapat ang pag-ibig ng mayamang binata. Naramdaman niya ni Sela na may pag-ibig na siya kay Rufo. Isang hapon, nabalitaan ni Sela sa pamamagitan ng isang pahayagan na nabiyayaan na ng anak itong si Fidel. Isang malusog na sangkol na lalaki. Sa kanyang naging talumpati sa Pansiteria Antigua, isinumpa niyang sa pag-ibig niya'y wala nang maghahati kundi ang kanyang asawa at anak. Pagkabasa ni Sela sa mga talatang ito, ay parang nawala ito sa sarili. Walang nagawa kundi ibulalas ang isang malalim na buntong hininga. Ilang sandali pa ay may humintong sasakyan sa may pinto ng kanilang bahay. Sasakyan iyon ni Rufo. Masayang sinalubong ni Pura ang mayamang binata. Nakangiting lumabas si Sela sa isang silid at naupo sa harap ng binata. Ipinagtapat ng binata ang tunay na sadya nito. Ibig na niyang malaman ang sagot ni Sela. Sa mga sandaling iyon ay lalo nang nakilala ni Sela ang kadakilaan ng puso ni Rufo. Naniniwala na siyang malinis ang pag-ibig na inaalay ni Mondregal. Kaya namay tumugon ito at sinabing makaaasa ang binata na ang kanyang malinis na pag-ibig ay susuklian din niya ng pag-ibig na malinis din. Parang nagbukas ang langit kay Rufo at malaking galak ang kanyang natamo.
Sa buhay na tinig ay nasabi niya ng may kasiglahan na si Pura ang magiging saksi sa kanilang pag-iisang palad. Sa mataas na lipunan ng ermita ay wala nang naging bulaklak ang mga dila, kundi ang isang balitang bawat makarinig ay napapamaang si Rufo Montegal, ang pinakamayaman sa bayan, ay walang kaabog-abog na nakipag-isang palad. Bawat isa sa mga kaibigan ni Rufo ay nag-uukol ng kani-kanilang kurot palapalagay sa ginawi nito. May nagmamasama at may nagbigay naman ng matuwid. Samantala, isang umaga, araw ng Sabado, sa loob ng kanilang pasulatan, nag-uusap sina Fidel at Felix habang kaharap ang isang pahalagang Kastila na El Mercantil. Pinagtatalunan nila ang isang maikling balita na si Rufo Montegal ay napakasal sa isang babaeng nagngangalang Marcela Nunes. Pinagtatalunan din nila kung ang Marcela Nunes na tinutukoy sa balita ay ang Marcela Nunes na naging kalunya ni Fidel. Upang malaman ang sagot, nagdesisyon ang magkaibigan na dalawin ang bayan ng Ermita upang makibalita. Sa kanilang pagtatanong-tanong, nalaman nilang ang Marcela Nunes ni Montegal ay kamag-anak ni Pura Palermo. Pagkarinig ni Fidel sa ngalang iyon, ay kaagad niyang napagtantong ang Marcela Nunes ni Montegal ay si Sela na kanyang naging kalunya. Bagaman ilang araw ng kasal si Sela kay Rufo, ay hindi pa rin nawawaglit sa kanyang isipan ang naging kalunyang si Fidel Sulit. Sumulat ng liham si Sela para kay Pura at dooy ibinuhos niya ang lahat ng kanyang gustong sabihin. Ayon sa kanyang sulat, nalulungkot at nahahabag siya sa kanyang asawa sapagkat napangasawa niya ang isang maruming babaeng tulad niya. Nabanggit niya na sa bawat sandali ng kanilang pagsasama ay palagi siyang binabalot ng takot. Takot na maaaring malaman ng ibang tao ang katotohanan hinggil sa nakaraan ni Sela. At dumating na nga ang araw na kinatatakutan ni Sela. Nagpalipat-lipat sa labi ng mga kaibigan ni Montegal ang isang balitang ang kanyang tapat na asawa ay may isa palang kasaysayang marumi at nahulog na sa ibang kamay. Ang may kagagawan ng gayong pagkalat ng balita ay si Benito Ramos. Ito ay matapos na ipabasa ni Pura kay Rafael at Ramos ang malungkot na talatang ipinadala sa kanya ni Sela buhat sa Baguio. Gayunman, pagkaraan ng ilang buwan, ang pag-alala ni Pura sa maaring ibunga ng nagawa niyang pagkakamali na naging sanhi ng mga bulong-bulungan ukol kay Sela ay unti-unting nawawala. Si Pura ay parang nabunutan ng tinik. At ang pagkatiwasay ng masayang modista ay lalo pang nag-ibayo nang sa minsang pagkakadalaw sa kanya ng mag-asawa ay ipinagtapat ng lalaki na si Sela ay nagdadalang tao. Ang magandang balita ay umabot sa pasulatan na pinagtatrabahuan ni Fidel. Di nagtagal ay nakaraos na si Sela sa Ospital General at isang mabilog na sanggol na lalaki ang iniluwal sa liwanag. Ang sanggol, alinsunod kay Pura, ay parang pinilas na mukha ni Montegal. Napakyat halos sa langit si Rufo nang makitang kamukha niya ang anak na iniluwal sa liwanag ng pinakamumutya niyang asawa. Gayunman, pagkaraan ng 2 linggo, nang ang bagong panganak ay inuwi na ng bahay buhat sa ospital,
Ang kinatatakutan ni Sela ayon sa kanyang liham kay Pura ay tuluyan nang nangyari. Nalaman ni Rufo ang tungkol sa nakaraan ni Sela. Nagalit ng gusto ang nadayang si Rufo. Nang mapatotohanan ang balita ay maliksi itong nanaog sa bahay ni Pura at dali-daling umuwi. At nang mabungad sa pintuan ng silid na kinaroroonan ng kanyang mag-ina, ay tinangkang dahupagin si Sela upang patayin, upang pagbayarin sa pagdarayang ginawa sa kanya. Humagulgol na umiyak ng tawad si Sela at sinabing ang kanilang sangkot ay tunay na anak ni Rufo at hindi ng kanyang naging kalot niya. Ipinaliwanag niyang tunay na naging maruming babae siya, ngunit ang lahat ay nangyari nang wala sa panahon ni Rufo at sa labas ng kanyang bakuran. At nang mapasa panahon ni Rufo, si Sela ay naging malinis ito. Naunawaan ito ni Rufo at humagulgol na humingi ng tawag sa asawa at sa kanilang tumatangis na anak. Samantala, sa mga panahong iyon, si Fidel Solit ay masayang nanaog sa hagdanan ng kanilang pasulatan at umawit ng tagumpay at pagwawagi. Masaya na si Sela sa piling ni Rufo at tahimik na rin si Fidel sa piling ni Maria.